You're in my arms forever. You wake within me, wake within me. You're in my arms forever. Forever, forever, forever in your love. Isang magandang umaga po sa bawat isa. Welcome po sa ating gawain ngayon na kung saan bibigyan po natin ng papuri, ng pagsamba at pagluwalhati ay walang iba kundi ang ating nag-iisa, ang tunay at tapat na Diyos na laging sa bawat isa ay nagmamahal sa atin. Ang sabi po sa awit 91 verse 1, siyang tumatahan sa lihim na dako ng kataas-taasan ay mananatili sa lilim ng makapangyarihan sa lahat. Ngayon pong umaga, tayo po bilang nakipag-isa kay Kristo, bilang tayo po ay nananampalataya sa ating Panginoon, patuloy po tayong magpahingalay, patuloy po tayong pumaloob sa lilim ng malabay na pakpak ng ating Diyos. Dahil doon po, may kagalakan, may kapayapaan, at higit sa lahat, siya ang ating matibay na muog na kailanman hindi magigiba ng anuman. Purihin po natin ang Panginoon. Panginoon, ang nais ko, kagandahan mo ay pagmasdan, pag-ibig mo sa aking tugon. Kailan ba'y di pababayaan sa iyo lamang matatagpuan sa iyo lamang, mananatili sa iyong lilim at sasambahin ka
Muli po, magandang umaga po sa ating lahat. Gusto ko lang pong ibahagi ang sinasabi po sa aklat ng Awit, chapter 103, verse 13. Kung paano ang ama ay nahabag sa kanyang mga anak, ganoon din ang pagkahabag ng Panginoon sa mga may takot sa Kanya. Hallelujah. So, ngayon po ay atin pong inaalaala ang araw po ng mga ama. So, ito po yung napakagandang sandali po para sa ating mga tatay. Ano po? So, kung papaano po na ang ating mga ama, literal, ay talagang ganin yung mga pagsisikap para ang kanilang pamilya ay maitaguyod, higit po ang ating Ama na nasa langit. Amen po. Higit po siya na kahit po hindi natin sabihin, ito po ay hindi lingid sa kanyang isip, sa kanyang puso. Alam po niya kung ano po yung ating mga pangangailangan. Kaya't sa umagang ito, hayaan po natin na ibigay naman po natin sa ating Diyos ang pinakamataas na papuri at iyon po ay talagang karapat-dapat para lamang sa Kanya. Tayo po ay manalangin. Hallelujah. Amang banal na makapangyarihan sa lahat, muli po, kami po'y nagpupuri at nagpapasalamat sapagkat muli ang aming mga paa ay hindi po aksidenteng idinako mo sa lugar na ito, kundi ito po ay iyong pagkakataon na ikaw po ay aming makasama, makapiling, sa kabila po ng aming mga kasalanan, tumampoy aming nagawa, na salita o naisip. Humihingi po kami, Panginoon, ng patuloy na pagpapatawad sa lahat ng ito. Nang sa ganun, Panginoon, maranasan po namin ang pagkilos ng iyong banal na Espiritu. Kaya't sa umagang ito, Panginoon, hayaan mo po na ialay namin ang aming tunay na pagsamba sa iyo lamang, Panginoon. Hallelujah. Tunay na pagpupuri at higit, ikaw po ang mataas sa kalagitnaang ito sa bawat buhay namin, Panginoon. Patuloy ko pong dalangin, bless our pastors, bless our leaders, bless our members ng TCFC family. Maging yung pong hindi namin nakasama sa umagang ito, patuloy niyo po silang pagpalain, Panginoon, na maging kabahagi po sila ng pag-aaral, ng pagsamba na ito. Lord, anuman po yung aming mga pinagdaraanan sa buhay, alam po namin, ito ay bahagi lamang ng iyong pagmamahal sa amin. Proseso po ang lahat ng ito, Panginoon. Sabi nga po, in the middle of the pagsubok, hindi po kami dapat huminto, sapagkat alam namin, Panginoon, sa dulo nito, yung ipinangako mong buhay na walang hanggan sa bawat isa. Kaya Lord, sa umagang ito, patuloy ko pong dalangin, yakapin mo po ang bawat isa, Panginoon. Iparamdam mo na ikaw ay Diyos na hindi nagkukulang, na ikaw ay Diyos na laging nagtatawid sa bawat araw-araw namin pangangailangan, Panginoon. Gaano man kahirap isipin, gaano man kahirap tanggapin, Lord, narito po kami, sama-samang magpupuri, magpapasalamat sa iyo. Sino man po, Lord, ang gagamitin mo sa pulpitong ito, Lord, alam po namin, ipuin mo po siya mula ulo hanggang talampakan. At ang mga salita na lalabas po sa kanyang mga labi, bahiran mo po ng iyong banal na kapangyarihan. Salamat po, Panginoon, minsan pa, ikaw pang patuloy na makita, mahayag sa bawat buhay namin, at kung papaano po kaming pumasok sa building na ito, nang may mga pagsubok, may mga kahinaan, may mga sakit at karamdaman, Lord, lalabas po kami ng tahanang ito, ng building na ito, alis na alis lahat, Panginoon, ang lahat ng ito. Sakit at karamdaman, pinagaling mo, pagsubok, tinugon mo, kapighatian, nilutas mo. Kaya Lord, wala po kaming pwedeng ipagpasalamat, wala kaming pwedeng kilalanin, Panginoon, hanggang sa mga oras na ito, kundi ikaw lamang, Lord. Hallelujah. Salamat po sa buhay ng iyong mga anak na naririto, Panginoon. Salamat po sa iyong dakilang pag-ibig. At sa iyo namin ibinabalik ang pinakamataas na papuri, pasasalamat at pagkilala sa natatanging pangalan
ng iyong anak na si Jesus. Ang lahat po ay sumigaw ng malakas na Amen, Amen, Hallelujah. Ang lahat ng pinagaling, magsabi ng Amen. Ang lahat ng tinugon sa panalangin, magsabi ng Amen. Ang lahat ng nakaranas ng kabutihan ng Diyos, magsabing Thank you, Lord. Hallelujah, purihin ang Panginoon. Welcome ngayong umaga sa Tanay Christian Faith Church. Meron pa bang bago? Gusto namin kayong i-welcome. Meron yata tayong newcomer dun sa likod. Welcome po, mga kapatid. At tayo pong lahat ay magkamayan, magbatian. Happy Father's Day! Happy Father's Day sa lahat ng mga tatay, daddy. Ngayong umaga, mahal na mahal kayo ng Diyos. Ayun, thank you music team. Salamat sa Panginoon. At patuloy po nating ginagawa yung ating evangelism sa ating mga... Pwede na po tayong maupo, sorry. Meron tayong evangelism room kung saan ay pinapahayag natin ang Ebanghelyo ni Kristo. At meron din tayong prayer and counseling room sa mga nais lumapit at humingi ng panalangin ay naroon po sa kabilang room. At tuloy-tuloy po tayo sa ating tema for this month of June, Amazing Grace. Natapos natin yung week 1, kung saan pinakita roon tayo ay patay. Pero sa kabila ng tayo patay, dahil sa ating kasalanan at pagsuway, ang Diyos ay tayo binuhay. Wala pa tayong ginagawa, ginawa na tayo ng kabutihan ng Diyos. Napakabuti ng Diyos, ano? And week 2, saved by grace. Mula ron sa ating buhay kung saan tayo malayo sa Diyos, iniligtas tayo ng Diyos. Natutunan natin last week, hindi dahil mabuti ka, hindi dahil ikaw ay mabait, hindi dahil ikaw ay masunurin, kaya ka iniligtas ng Diyos. Hindi rin dahil may ministry tayo, kaya tayo niligtas ng Panginoon. Wala pa tayong ginagawa, niligtas na tayo ng Diyos. Mabuti ba ang Diyos? Karapat-dapat pa siyang purihin at pasalamatan ngayong umaga. Pwede ba nating sabihin, Lord, you're amazing. Ayan. So ang title ng ating pag-aaralan ngayong umaga ay Masterpiece. Masterpiece. We are saved by grace for good works. God is doing great things in your life. Ano yung napapansin niyo dun sa picture? Sige nga, sino nakakaalam ng picture na yan? Para kaming nasa classroom, may nagtaas ng kamay. Nahihiya naman akong di tawagin. O, sige, ano? Karpentero. Karpentero. Anong ginagawa ng karpentero? Naging classroom, ano? Pasensya na kayo. Teacher kasi. Teacher. Karpentero. Tama ba? Agree. Pares ba kayo na nakikita karpentero? Ano yung ginagawa ng karpentero? Ano ginagawa? Nagkakatam. Nagkakatam. Hindi katamaran, nagkakatam. Masterpiece. Yan yung ating pag-uusapan. Naitanong nyo na ba? Bakit ako niligtas ng Diyos? Bakit ako iniligtas ng Diyos? Pangalawang question, ano ang banal na layunin ng Diyos sa pagliligtas sa akin? Ano yung nasa isip niya? Bakit niya ako niligtas? Alam niyo ba yung mga karpintero, ang salitang masterpiece, ginagamit yan ang salitang yan ay para sa mga craftsman. Craftsman, halimbawa, karpintero. Sa isip ng karpintero, gagawa siya ng isang bagay. Sample ay lamesa, nakahoy, nara. Nakita niyo po sa highway natin dyan. Yung mga ugat furnitures natin. So nasa isip ng isang karpintero, gagawa siya ng lamesa. Halimbawa naman ay, kanina dun sa picture ni Pastora Grace, yung magpapalayok. Nasa isip niya, gagawa siya ng isang magandang palayok.
Ang isang painter, ang tingin niya sa isang canvas or yung isang plain white na tela, hindi yun plain white. Ang nakikita niya rin yung kanyang obra maestra. Kung ang nasa isip niya ay paru-paro nakikita niya rin. Bago pa kumuha ng materyales, ang isang craftsman, ang isang karpintero, ang isang magpapalayok, meron nang nabuo sa kanyang isip kung ano gagawin niya. Hindi pinag-uusapan ano yung materyales. Ang mahalaga, meron na siyang nasa isip niya. Ang karpintero, gagawa ko ng isang 20-seater na Nara table. Ilan daang libo kaya yung pag nabenta? 20-seater. Ang isang pintor ay gagawa ako ng isang painting kung saan naroon yung isang magsasaka. Buo na yun sa isip niya. Ganyan ang talent ng mga craftsmen. Hindi pa niya nakikita yung materyales, pero buo na sa isip niya, may gagawin siya. Yan yung ating pag-uusapan. Tumayo po tayong lahat bilang paggalang sa salita ng Diyos na ating pag-uusapan ngayong umaga sa aklat ng Epeso, kabanatang 2, talatang 10. Ito po ang sinasabi. Kung ano tayo ngayon ay gawa ng Diyos at sa pakikipag-isa natin kay Kristo Jesus, ay nilikha niya tayo para sa mabubuting gawa na inihanda niya noong una pa man upang gawin natin. Sabi po sa English, Ephesians chapter 2 verse 10, for we are God's handiwork, created in Christ Jesus, to do good works, which God prepared in advance for us to do. Panginoon, kami ngayong umaga'y lumalapit sa iyo ng may buong pasasalamat sapagkat napakabuti mo sa amin. Ngayong umaga, hayaan mong matutunan namin, malaman namin ang katugunan doon sa aming kasagutan, bakit mo kami niligtas at ano ang iyong banal na layunin sa iyong pagliligtas sa amin. Dalangin namin, bigyan mo kami ng kaunawaan at ito'y matanggap namin ayon sa iyong kalooban. Sa iyo po ang tanging papuri at ang pasasalamat sa pangalan po ni Jesus. Amen and amen. Nakakaupo na po tayo sa presence ng Lord. Ayan. Marami pa pong nakatayo. Meron po ditong isa. Meron po ritong isa pa. May nakaupo ba dyan? Wala naman. May isa pa po dito. Pwede po kayo dito. Dito po may dalawa. May nakaupo ba dyan, Ate Gay? Dito po may dalawa. Dito may isa, doon may isa pa doon. Ayan, lapit po kayo para 2 hours po itong ating service ng second service. 2 hours. Mangangawit po kayo. Hanap po kayo ng komportabling upuan para sa inyo. Ang panukala ng ating mga talatang binasa, mga isa lang palang talata, ano? Ang bawat mananampalatayang niligtas ng biyaya ay inihanda sa paggawa ng mabuti. At meron tayong 3 layunin. Ang unang layunin natin ngayong umaga, ang layunin ng salita ng Diyos, ang una ay upang ipakita na ang pagliligtas ng Diyos ay sinusundan ng paglikha ayon sa kanyang banal na layunin. Last week, natutunan natin, naligtas na tayo. Period na ba? Nung maligtas tayo ng Diyos, tuldok na ba? Hindi pa. Meron pa palang verse 10. Usually, sanay tayo magbasa ng Ephesians chapter 2, 8 and 9 lang. 8 and 9. Masipag magbasa ang mga taga-TCFC. Nabasa niya, meron pa palang verse 10. May verse 10 pa pala. Akala natin, nung niligtas tayo, tapos na ang istorya. Yes, naligtas na tayo. Kaya na nating gawin ang lahat ng bagay na ating maibigan. Without knowing na meron palang verse 10. So, hindi period. Nung maligtas tayo, meron pang gagawin ng Diyos. Kaya ang unang layunin natin upang ipakita sa lahat ng taga-TCFC Church na ang pagliligtas ng Diyos ay sinusundan ng paglikha ayon sa kanyang banal na layunin. Iniligtas muna tayo kasi may gagawin pala ang Diyos sa buhay natin.
Ready na kayo? Yung iba, maramdam na nila yung ginagawa ng Diyos sa buhay nila. Pero dun sa iba na hindi pa aware, hopefully maging aware tayo. Ang Diyos, iniligtas tayo. Pero hindi doon natapos ang Diyos. Meron pala yung stage 2. Kung stage 2 man yun, kung tatawagin natin. Pero hindi natapos nung niligtas tayo. Naririnig ko nung sa mga pastor nung ako'y nakikinig nung ako'y youth pa. Hindi daw pwedeng SSS. Saved, secured, and satisfied. Kasi may kasunod pa. Para ka lang kinuhang materyales. Inilagay ka sa kanyang workshop. Ang Diyos merong gagawing mabuti sa atin ngayong araw na to. May gagawing mabuti ang Diyos sa buhay natin ngayong araw na to. Excited na ba kayo? Ayan. Gagawin tayong lamesa. Ephesians chapter 2 verse 10, we are God's handiwork. Sa Greek word ang handiwork ay poema. 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 Ang kahulugan niyan ay masterpiece. Natatanging likha ng isang craftsman. Actually, wala naman silang nilikha na hindi nila tinuturing na masterpiece. Kasi bakit? Pinagbuhusan nila ng oras, ng talento, tumulo yung pawis, baka nga minsan dugo pa, minsan nasugatan pa. Basta yung buong buhay nila, nilalagay nila sa kanilang masterpiece. Tingnan mo nga yung katabi mo. Ang tawag dyan, masterpiece. Sa kabila naman, sa kabilang side, kapatid, ikaw ay masterpiece ng Diyos. Alam niyo yung masterpiece, kapag merong art show, siya yung pinakang tampok. Siya yung pinakang sentro ng okasyon. Mantakin niyo yun tayo, pinakang sentro ng okasyon. Totoo yun mga kapatid. Kasi sabi sa Bible, kahit meron lang isang kaluluwang magbalik loob sa Diyos, yung libu-libong anghel sa langit nagdidiwang. Wow. Kaya yung ating buhay, pakiramdam natin walang nakakakilala sa atin, walang nakakaalam ng buhay natin, para bang walang nakatingin sa atin, walang nakasubaybay, mali. Ang bawat anak ng Diyos, ang audience natin yung nasa langit. Sila yung nakatingin sa atin. Kaya alam ng Diyos kung sino yung tumatanggap sa Kanya. Kung sino yung sumasampalataya sa Kanya. At dun sa araw na sumampalataya ka, ini-imagine ko lang ganito. Lord, yung isang anak mo, gumawa ka po ng paraan para siya'y makakilala sa iyo. So ang Diyos gagawa ng paraan. Gagawa ng paraan. Sa buhay namin, na-share ko na last week, nagsimula, dumating ang Diyos sa buhay namin nung magkasakit ang tatay ko. So parang ganito nangyari. Panginoon, siguro yung mga angels, nag-uusap sila, Lord, yung pamilya Lakampuay nga sa Tanay, magpakilala ka nga sa kanila. O sige, bibigyan ko ng sakit yung tatay nila. Doon kasi nakakilala ang tatay ko eh. Nung nasa bingit siya ng buhay at kamatay, nag-pray siya sa Panginoon. Holy Week yun, Lord, pagalingin mo lang ako, maglilingkod ako sa iyo. Problema? Problema ba yun? Oy, mamamatay ka na eh. May sakit ka, 11 days ang tatay ko sa ospital. Tanay Jen. 11 days. Yung iba, 1 day lang. 3 digit na. 1 day lang. 11 days. Could you imagine magkano yung halagang kinailangan sa loob ng 11 days? Doon siya nakakilala. At nung nagpe-pray ang tatay ko, inaabangan siya ng mga anghel. Lord, ayan na. Mukhang nahipo mo na yung puso nung tatay ni Reynante. At nung namutawi sa bibig ng tatay ko yung Panginoon, sumasampalataya ko sa iyo. Iyon lang ang hinihintay ng mga anghel sa langit. Lord, yan na, malapit na. Nung nagsabi ang tatay ko, Panginoon, sumasampalataya ako sa iyo. Ang anghel sa langit, nagdiwang.
binabantayan nila ang mga tao doon sa oras ng pagsampalataya. Bakit? Natutuwa kasi ang langit kapag may sumasampalataya sa Diyos. So, masterpiece. Lunginin ulit ang katabi. Alam nyo, ang mga... Nung araw, maraming magagandang kahoy sa Tanay. Sino yung medyo may edad na? Si Kuya Boboy. Ang daming magagandang kahoy dati, ano? Dito sa hardware ni Taktak. Ito si Taktak. Wala na yan ngayon eh. Yung kinakatayuan ng Mercury ngayon. Napakadaming magandang kahoy dyan. Ang tawag ng mga karpintero, materiales fuertes. Espanyol eh. Ibig sabihin, matibay na materyales. Kung ikaw ay pipili ng isang materials, gagamitin mo sa pagtatayo ng bahay mo, gagamit ka ba ng may bokbok? Gagamit ka ba ng may anay? Ikaw, Cliff, gagamit ka, hindi ano? Bawal. Kasi bahay mo na yun, tama ba? Hindi tayo kukuha ng may anay na kahoy, hindi. Hahanapin natin yung matibay na materyales. Tayo yung materyales sa masterpiece ng Diyos. Ephesians chapter 2 verse 1 to 3. Patay tayo. Materyales fuertes ba tayo? Masuwayin. Makasalanan. Sumusunod dun sa takbo ng mundong ito. Kung titingnan mo, walang materyales fuerte sa atin. Agree? Agree ba? Walang mabuting bagay na nanahan sa atin, wala. Sa verse 1 and 3, and yet pinili ka ng Diyos. Masterpiece ka niya. Ano nakita ng Diyos? Minsan ito, kapag tininan tayo ng tao na tayo ay hindi, paano ko ba sasabihin? Kapag dinadowngrade tayo ng tao, nasasaktan tayo. Tama? Tama ba? Kapag negative yung feedback sa atin, nasasaktan tayo. Amen. Pero kapag good yung review sa atin, masaya tayo. Masaya tayo. Ang sabi ng Diyos sa atin, patay tayo. Patay tayo. Ang Diyos nagsabi niya na, Ephesians chapter 2 verse 1 to 3. Kasi bakit masuwain tayo? Makasalanan tayo? At tayo ay sumusunod dun sa takbo ng mundo. Kung gagawa ang Diyos na isang masterpiece, hindi tayo dadamputin. Hindi. Para tayong kahoy na may bukbok. Para tayong kahoy na may anay. Pero bakit dinampot tayo ng Diyos at ginawa tayong materyales sa kanyang masterpiece? Kasi ang Diyos, iba kung tumingin sa tao. Kung titingnan tayo ng tao, wala tayong halaga. Pero kapag ang Diyos tumingin sa atin, napakahalaga mo. Ang tingin sa atin ng mundo, wala tayong kwenta. Pero gusto kong sabihin sa inyo ngayong umaga, yun man ang naririnig mo, araw-araw, gustong iparating sa iyo ng Diyos, mahalaga ka. Materyales, puertes ka. Karapat dapat kang gawing isang masterpiece. Purihin natin ang Panginoon. 1.1, ito lang dapat natin gawin. Para tayong isang materyales, nilagay doon sa ibabaw ng workshop ng isang craftsman. Yan. Andyan na tayo. We are saved by grace. Kinuha tayo. Inilagay tayo doon sa kaharian ng Diyos. Colossians chapter 1 verse 13. Ngayon ay nasa ibabaw tayo ng workshop ng Diyos. At meron siyang gagawin sa buhay natin. Tapos, ang Diyos, meron na siya agad plano. Ano yung output after nitong workshop na ito? Meron siyang plano. Kailangan tayo magtiwala sa Diyos or magtiwala tayo sa ginagawa ng Diyos. Alam ng Diyos yung mabuti sa atin. Minsan, nagmamarunong pa tayo sa Diyos, ano? Sa aklat ng awit, meron tong very popular verse, trust in the Lord. Magtiwala tayo sa Diyos. At huwag tayong magtiwala sa ating sariling karunungan. Ngayong umaga, nasa ibabaw tayo ng table na isang mahusay na craftsman.
at meron siyang gagawin sa atin. Magtiwala daw tayo. Filipos chapter 1 verse 6, natitiyak kong ang mabuting gawang pinasimulan sa inyo ng Diyos ay kanyang lulubusin hanggang sa araw ni Kristo. Okay na po tayo ron, ano? Alam natin, after ng salvation, hindi pa tapos. So yun yung bagong natutunan natin. Nung sinave tayo ng Diyos, meron pa yung kadugtong. Meron pang part 2. Ano yung part 2? May gagawin ng Diyos na mabuti sa buhay natin. Yung niligtas tayo, simula pa lang yun. Pakisabi mo sa iyong katabi, para mas matandaan natin, kapatid, nung niligtas ka ng Diyos, nagsisimula pa lang ang Diyos. Filipos chapter 1 verse 2. Mabuti ba yung niligtas tayo ng Diyos? Simula pa lang yun. May kasunod pang pangyayari. Yun yung nasa verse 10 ng Ephesians chapter 2. Salamat na lang masipag magbasa ang taga TCFC. Nabasang may verse 2 pala. Akala rin namin wala eh. So may verse 2. Sabi ni Paul sa Filipos, natitiyak kong ang mabuting gawang pinasimulan sa inyo ng Diyos ay kanyang lulubusin. Yung salitang lulubusin, tatapusin. God will put it into completion. Yung bang masasabi niyang, kapag natapos na yung isang artwork, hindi ko alam kung ilang araw o linggo or taon, mauupo yung craftsman. Uupo siya at pagmamasdan niya ng napakatagal yung kanyang likha at mamumutawi sa bibig niya, magnifico. Napakaganda. Kahanga-hanga. That's the time titigil siya. May simula at may completion. Naroon tayo sa process ng nagsimula na. Last week, nagsimula na siya. Kailan? Nung niligtas niya tayo. By grace. We have been saved by grace, not by works. Para daw walang ipagmalaki. Tumingin ka nga sa katabi mo. Wala kang ipagmamalaki. Ako din, walang ipagmamalaki. Lahat tayo walang ipagmamalaki, ano? Wala. So ang Diyos, sinimulan niya yung mabuting gawain sa buhay natin. Una, nung niligtas niya tayo. Ngayong umaga, nasa ibabaw tayo ng table ng isang mahusay na craftsman. Ang isang karpintero na kumukuha ng piraso ng kahoy, iniisip niya, ito, okay to. Kahit yun ay sa tingin ng iba, bulok. Pero yung utak kasi ng craftsman, iba. Iba. Meron siyang kakayanang makita yung raw materials na maganda. At kung titingnan tayo ng Diyos, tayo yung raw materials. At kahit tayo patay, nakita niya, ang ganda. Ang ganda talaga. Kapag pinagmasdan niya itong mga tao dito, ang gandang materials ito. Pero patay yun. Patay. Pero sabi ng Diyos, itong lahat ng tao sa TCFC, good materials. Akala natin wala tayong halaga. Hindi. Sa paningin ng Diyos, good materials ka. Kaya niyang palabasin yung mabuting bagay sa buhay mo. Kahit ang tingin mo sa sarili mo, wala kang halaga. Ang Diyos kaya niya. Kaya sabi sa 1.1, magtiwala tayo sa Diyos. Alam niya yung ginagawa niya. Tapos yung karpintero, hindi siya titigil hanggat hindi natatapos. Yun ang maganda. Kaninang umaga pa rin pala, sa first service, yung magpapalayok, kapag nakita niyang parang hindi pantay yung shape ng banga, dudurugin niya ulit yun. Isa-shape niya ulit. Hindi siya titigil hanggat hindi niya nakikita, wow, magnifico. Kahanga-hanga. That's the time na titigil siya. 1.2, binabago niya ang ating kalooban, hindi ang panlabas na anyo. Nasa ibabaw tayo ng table ng isang mahusay na craftsman, walang iba kundi ang ating Diyos.
Ang babaguhin niya, hindi yung panlabas. Hindi siya si Vicky Bello. Hindi niya papatangusin ang ilong mo. Sorry. Baka may nagpatangos. Hindi kanya papuputiin. Hindi niya concern yung physical, yung panlabas. Ano concern niya? Tinuturuan tayo ng Diyos na magpasakop sa kanyang kalooban. 2 Corinthians chapter 4, verse 16, ang dating Biblia. Kaya nga hindi kami nang hihimagod. Medyo malalim yan ng hihimagod. Ang ibig lang sabihin niya, sa medyo bata pa, hindi tayo nagsasawa. Ayan. Hindi tayo napapagod. Bagamat ang aming pagkataong labas ay pahina, ngunit ang aming pagkataong kalooban, ay nababago araw-araw. Medyo lumiliwanag na. Nung niligtas tayo ng Diyos, saan tayo galing? Verse 1, 2 and 3. Masuwayin, matigas ang ulo, makasalanan, kung ano yung takbo ng mundo, sunod-sunuran tayo. Doon tayo babaguhin ng Diyos. Alin, yung panlabas, hindi daw panlabas. 2 Corinthians chapter 4, verse 16, yung panloob ang babaguhin ng Diyos in a daily basis. Ano yung naroon sa kalooban? Puso, bituka, hindi yun. Hindi yung internal organs. Yung kalooban natin. Yung ating puso, yung ating espiritu, yung paraan ng ating pag-iisip, yung budhi na mayroon tayo, yun pala ang concern ng Diyos. Yun ang concern niya. Kaya yung bagong mananampalataya, naghahanap siya ng pagbabago. Lord, kahit matagal, Lord, ang tagal ko ng Kristiyano, ba't di pa rin ako mayaman? Wrong number. Kasi hindi yun ang concern ng Diyos. Ang concern niya ay ang pagbabago sa kalooban. 2 Corinthians 4:16, yung kalooban ang binabago ng Diyos. Kasi naroon yung problema. Tama po. Bakit naging masuwayin? Kasi sinusunod niya yung gusto niya. Doon tayo babaguhin ng Panginoon. Romans chapter 12, verse 2. Huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito, sa halip hayaan ninyong baguhin ng Diyos ang inyong pag-iisip. Unang babaguhin, alin? Isip. Sabi kasi ng mundo, okay ang tapang ni Pastora Grace kanina. Napapataas ako ng kamay. Nakita mo ba ako, Pastora Grace? Napapa-prayer warrior ako sa sinasabi niya kanina. Itaas mo rin kamay mo. Ang sabi ng mundo, okay yung live-in. Ang sabi ng salita ng Diyos, hindi yun okay. Babaguhin ng Diyos ang isip kapag sumampalataya ka, yung pinapaniwalaan ng mundo, ituturo sa isip mo, anak, hindi iyan. Ito yung kalooban ng Diyos. Dito ka. Bakit? Sabi sa ating binasa, Romans 12:2, upang maunawaan ninyo ang kanyang kalooban. Kapag nananatili tayong naniniwala doon sa takbo ng mundo, hindi natin mauunawaan ang kalooban ng Diyos. Hindi. Kaya unang binabago, isip. Isip. Kaya kapag kayo umaattend sa mga house church fellowship, doon nababago yung isip. So, hindi yung itsura binabago, ano? Kung itsura sa 30 years kong Christian, dapat maputi na kutis ko eh. Kaso hindi yun eh. Hindi yun ang concern ng Diyos. Ang una niyang binabago yung isip eh. Hindi yung kulay. Kaya huwag kayong mag-expect na babaguhin yung kulay. Hindi. Unang binago, isip. Pangalawang layunin, upang ipaunawa na tayo ay iniligtas para ihanda sa paggawa ng sabay-sabay nga tayo. Upang ipaunawa, yun ang pangalawang layunin ng Ephesians chapter 2 verse 10. Para maintindihan, maunawaan, matatak sa puso, matatak sa isip,
at paglabas maintindihan na kaya tayo niligtas, hinahanda tayo sa isang gawaing mabuti. Doon sa verse 1, 2, and 3, pinakita rin yung ating kalagayan, patay tayo. Pero ang nakikita ng Diyos, hindi. Ililigtas ko yan at gagawa yan ng mabuti. Kapag tinignan niya yung isang puno ng mangga o ng akasya, kahit anumang puno, ang nakikita niya hindi puno ng akasya, hindi puno ng mangga. Ang nakikita niya isang lamesa na 20 seaters. Nung tayo'y patay pa sa kasalanan, ang nakikita niya hindi yung patay sa kasalanan. Ang nakikita niya, gumagawa ka na ng mabuti. Kasi iyon ang nasa isip ng craftsman. Itong patay na to, gagawa ito ng mabuti. Kaya doon sa Romans 12:2, binabago yung isip. Bakit? Kasi kapag nabago isip, mauunawaan at magaganap niya ang kalooban ng Diyos. Naunawaan ba natin? Kaya pala tayo niligtas? Hindi para maging libreng gumawa ng masama. Hindi yun ang plano. Makinig tayo doon sa ating craftsman. Makinig tayo sa Diyos. Iniligtas na ako ng Panginoon. I am under the grace of the Lord. Kahit ako'y magkasala, okay lang. Tanungin natin yung Diyos. Hindi iyon ang kanyang plano. Nakikita kanya, kaya kanya niligtas, kasi gagawa ka ng mabuti. And then you are claiming, dahil nasave ka na, pwede ka nang gumawa ng masama. Nagtutugma ba? So dapat baguhin natin ang ating isip. Kasi ang Diyos, kaya ka niligtas para ihanda ka sa isang gawaing mabuti. Saan sinabi? Ephesians chapter 2 verse 10. Kaya mahalaga yung verse 10 eh. Napakahalaga ng verse 10. May Bible ba kayo? Physical Bible? Pwede ba ang pakibilugan? Pakilagay ng highlighter. Ephesians chapter 2 verse 10. Created in Christ Jesus to do bad works? To do what? To do good works. We are created in Christ Jesus to do good works. Kaya tayo niligtas upang likhain tayo sa pamamagitan ng pakikipag-isa kay Kristo upang isang araw makita ka ng Diyos, gumagawa ka ng mabuting bagay. Nakikita na natin yung picture, mga kapatid. Ang Diyos bilang craftsman, nakita niya tayo sa verse 1 to 3 na tayo ay patay, masuwayin, at maraming kasalanan. Hindi niya yung nakikita. Ang nakita niya, kapag iniligtas ko yung taong yan at inilagay ko sa aking workshop table, ang finished product niyan, magiging masunurin sa akin. Magiging mapagmahal. Magiging mapagpatawad. Mabubuhay siya ng may kabanalan ayon sa prinsipyo ng Diyos na lumikha sa Kanya. Gusto niyo ba bang maging masterpiece ng Diyos? Nagugustuhan niyo ba yung tinatakbo ng ating usapan? Nararamdaman niyo ba kung saan kayo papunta? Nararamdaman niyo na ba yung, wow, Lord, ito pala yung plano mo sa akin. Kung bakit mo ako niligtas. 2.1, hinanda tayo na maging kawangis ni Jesus. Question, si Kristo ba masuwayin sa Ama? Ang sabi ng salita ng Diyos, si Jesus ay naging masunurin sa Ama hanggang sa kamatayan. Oo, hanggang sa kamatayan doon sa krus. Wala siyang no. Wala siyang wait lang, Nay. Magsaing ka na, wait lang. Balikan mo kaya, mabaon, wait lang. Noong araw, ang sagot lang, opo. Nababago talaga ang kultura, no? Noon, marinig mo lang, opo. Ngayon, wait lang. Para bang ito?
Nay, mag-intay ka ha. Apurado ka, Nay. Si Kristo daw masunurin. At habang nililikha tayo ng Diyos, sa ibabaw ng kanyang workshop, ginagawa kanyang masunurin. Gusto niyo ba yun? Gusto niyo bang maging masunurin kayo sa kalooban ng Diyos? Manatili tayong nakahiga doon sa workshop niya. Romans chapter 8 verse 29, sapagkat sa mulat-mula pa'y alam na ng Diyos kung sino ang magiging kanya at ang mga ito'y pinili niya upang maging katulad ng kanyang anak. Sino ba yung anak? Ang Panginoong Jesus. Tinan mo yung katabi mo ngayon. Ang tingin hindi sa physical ha. Kasi hindi binabago yung physical. Ano binabago? Ang pagkataong loob. Yung inner self. Sige, pakitingnan. Ano masasabi mo? Kamukha na ba ni Jesus? Pinili niya upang maging katulad ng kanyang anak. Si Jesus kasi ay masunurin. Kaya habang tayo na doon sa workshop table ng Diyos, inaayos niya yung puso natin, inaayos niya yung isip natin, inaayos niya yung budhi natin, inaayos niya yung konsensya natin, upang nang sa ganoon, maging katulad tayo ng kanyang anak. Hindi ko alam kung paano yung gagawin ng Diyos. Kung paanong hindi natin alam kung paanong nahuhubog ng isang magpapalayok yung isang napakagandang base. Siguro kapag tayo ang gumawa nun, siguro bingkong. Alam niyo yung bingkong? Ano bang ibang salita sa bingkong? Tabingi. Hindi proportion. Kaya kung i-display mo, walang bibili. Sa madaling salita, pangit. Kapag ako gagawa doon sa magpapalayok, pangit. Hindi ko alam kasi kung paano niya yung ginagawa. Kung paano tayo babaguhin ng Diyos, wala tayong alam. Pero one thing is for sure, may ginagawa siya sa kalooban ng ating pagkatao. Pwede ba nating purihin ng Diyos? Eto na. Nasa ibabaw na ako ng workshop table ni Lord. Paano tayo binabago ng Diyos? 2 Timothy chapter 3 verse 16. Ito na po. Ang lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos at kapakipakinabang sa una, pagtuturo ng katotohanan. Ang alam kasi natin yung mali. Ang alam kasi natin yung hindi totoo. Ang alam natin dati, ang pagpasok sa langit, dapat mabait ka. Dati ang alam natin, kapag para makapasok ka sa langit, dapat lagi ka nagdo-donate. Tapos ipapa-curve mo yung pangalan mo dun sa pader na kung saan ka nag-donate. Mas maraming ukit na pangalan, more chances of winning. Mas malaki yung chance mo makapasok sa langit. Paano yung mahirap? Ang akala natin, kapag naging mabuti tayo, na pinipili talaga natin, kapag naging mabuti tayo, kaya tayo papapasokin sa langit. Pero lesson natin, week 2. Walang kinalaman ng mabuting gawa. Wala. 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 Kundi dahil sa kabutihan lang ng Diyos. Naitama na ba yung isip natin doon? Kasi narinig natin yung katotohanan. Saan natin narinig? Saan? Sa kasulatan. So, ang basis ng Diyos sa pagbabago sa atin, nasaan? Nasa kasulatan. Nasa Bible. May Bible po ba kayo? Mahalagang may Bible tayo. Pwedeng physical Bible or electronic Bible. Tinuturo sa atin yung katotohanan. Pangalawa, sinasaway sa kamalian. Saan tayo galing? Verse 1, 2, and 3. Masuwayin, makasalanan, sinusunod natin yung takbo ng mundo. Kapag sinabi ng mundo, dapat tayo ay magagalitin.
Type na type natin, laging galit. Nagkakape pa lang. Buong maghapon yun, galit. Ang sabi ng Diyos, itatama tayo sa mali, hindi ka dapat laging galit. Dapat nagpapatawad ka. Ito yung mahirap na part. Ang sawayin tayo sa maling ginagawa natin. Akala ng iba ganito. Diyan sa TCFC, puro kasalanan ang pinag-uusapan. Bahagi pala yun ng gawain ng Diyos sa kanyang workshop table. Alin? Ang pagsaway dun sa mali. Yung mali ba, kasalanan ba ang tawag dun? Yes, kapag mali, kasalanan yun. Doon sa unang picture, isa lang naman ang picture natin. Doon sa picture nung una, kinakatam. Alam niyo yung pagkakatam? I-apply kaya sa atin yun. Kinakatam. Inaalis. Itinatama kasi para mag-fit tayo doon sa paggawa ng lamesa. Kasi kapag hindi kinatam, baka masugatan yung kakain. Merong itinatama. May sinasaway na mali. Ang problema ito. Kapag sa church, sinaway ang mali, nagagalit yung sinasaway. Akala ang sumasaway yung pastor. Hindi. Ang kasulatan, ang salita ng Diyos ang sumasaway. Remember, naroon ka sa ibabaw ng workshop table ng Diyos. Pangatlo, pagtutuwid sa likong gawain. Almost the same. Pangapat, pagsasanay para sa matuwid na pamumuhay. Ayan. May pagtuturo ng katotohanan, may pagsaway sa mali, may pagtutuwid sa likong gawain. Yung pang-apat, may training. May training. Paano yung training? Kung ang ite-train sa atin ng Diyos ay patience, araw-araw bibigyan tayo ng taong makulit. Bakit? Para matrain yung patience. Kung ang gustong i-train sa atin ng Diyos, kung gusto niyang hubugin yung pagiging mapagpatawad, bibigyan tayo ng maraming tao o sitwasyon kung saan maobliga kang magpatawad. Kung ang tinetrain sa atin, huhubugin sa atin yung katangian ng pag-ibig, bibigyan ka ng mga tao hindi ka ibig-ibig para matrain sa kalooban natin yung mabuting bagay ng pagpapasensya, ng pagmamahal, ng pagpapatawad. Pwede ba natin purihin ng Diyos? Ang tahimik nyo. Verse 17, upang ang lingkod ng Diyos ay maging ganap at handa sa lahat ng mabubuting gawain. That the man of God may be complete, thoroughly equipped for every good work. Tandaan natin, kaya tayo niligtas para gumawa ng mabuting bagay. Sa kasalukuyan, naroon tayo sa process. Nasa process. Nasa proseso tayo. Yung kasalukuyang sitwasyon mo ngayon, may tao bang nangungulit sa'yo? May tao bang panay ang pang-iinis at pang-asar sa'yo? Meron ba? Training yun. Training. Sabi na isang kapatid natin, at least na-realize natin, training yun. Huwag nating papatulan. Sila yung pinakang katam. May tunog pa talaga. Kasi bakit? Para alisin yung pagpatol. Para ang matira ay pag-unawa, pag-intindi at pagpapatawad. May nare-realize ba tayo ngayon? Meron ba tayo na pagbawari-wari? Yung mga sitwasyon na meron tayo bilang mananampalataya, kalooban ng Diyos sa atin yun kasi meron siyang tinatanggal para maging handa tayo sa lahat ng mabuting gawain. The Word of God reshapes us, renewing our heart and mind to make us fit for the good works He prepared. Pangatlong layunin, upang hamunin ang mga mananampalataya na mamuhay ng naaayon sa mga gawaing hinanda ng Diyos. Ephesians chapter 2 verse 10,
which God prepared in advance for us to do. Saan daw tayo hinanda? Saan hinanda? Sa mabubuting gawain. Question. Bago tayo niligtas, ano yung nauna? Yung hinanda tayo sa mabuting gawain o nung iniligtas tayo? Ano una-una sa dalawa? Yung paghahanda ng Diyos para tayo ay maging mabuti yung ating ginagawa o nung tayo iniligtas? Ano nauna? Dali natin sa karpintero. Bago niya kunin yung materyales, ano nauna na muna? Naisip niya mayroong lamesa? O bago niya kunin yung kahoy na gagawing lamesa? Ano nauna? Yung isip niya, nagagawa siya ng lamesa. Yun ang nauna. Hindi pa niya kinukuha yung materyales. Sa buhay pananampalataya, ang nauna nang ihinanda ng Diyos, yung gumagawa tayo ng mabuti bago ka pa niya iniligtas. Kaya makikita mo ganito, kaya ka niligtas para dalhin ka dun sa isang bagay na hinanda niya nung hindi ka pa nakakilala sa Panginoon. Hinanda ka niya na at nakita niya na ikaw ay gumagawa ng mabuti. Ano nauna? Yung kaisipan ng Diyos na isang araw, gumagawa tayo ng mabuti. 3.1, kasiyahan ng Diyos ang makita tayong gumagawa ng mabuti. Kung yun ay pinaghahandaan niya, expected ba niya gumagawa tayo ng mabuti? Ini-expect niya yun, ano? Kung yun ang pinaghandaan niya, yung isang karpintero, ang gusto niya 20-seater na upuan. Ano ini-imagine niya? Naka-display lang yung lamesa? Walang kumakain? Hindi. Yung isang malaking pamilya doon kumakain. Iyon ang nai-imagine niya. Yun pong isang gasera. Hindi na uso gasera, no? Sino nagagasera pa? Wala na. Pero yung gasera, siya ay bote na merong gas at merong mitsa. Anong purpose ng gasera? Para magbigay ng liwanag. Halimbawa, nagsindi ka ng gasera, lalong dumilim. Na-serve ba nung gasera yung purpose niya? Ang isang taong niligtas ng Panginoon, dapat gumagawa ng mabuti. Kasi we are saved to do good works. Paano ganito? Yung niligtas ng Diyos, hindi gumagawa ng mabuti, kundi gumagawa ng masama. Ano pwede niyong isipin? On process. Wag atat. On process. Ang tagal. Matagal yung proseso. Pero makikita mo, merong changes in a day-to-day basis. Huwag tayong manlulumo, huwag tayong malulungkot. Parang tinigilan na ako ng Diyos. Parang nagsawa na ang Diyos sa buhay ko. Parang ayaw niya nang ayusin ako. Kasi ang tigas ng ulo ko. Huwag tayong mag-iisip ng ganun. Hindi. Kasi hindi ganun kabilis ang transformation. Sino naniniwala doon? Ang transformation hindi ganun kabilis. Pero magtiwala tayo sa Panginoon at isurrender natin. Dito tumatagal. Kapag merong gustong tanggalin ng Diyos, nakikipag-tug of war tayo sa Kanya. Pakiramdaman natin, mga kapatid. Magkaroon tayo ng discernment. May inaalis ang Diyos sa atin. Huwag tayo makikipag-tug of war. Alam niyo yung tug of war, di ba? Hinihila ng Diyos, hinihila mo rin. Ang Diyos ganito, kapag ayaw mong ibigay, papaubaya niya. Doon tumatagal. So ngayong umaga, tatayo tayo. At bago tayo tumayo, isipin natin, saang bahagi ng buhay natin nakikipag-tug of war tayo sa Diyos? Meron ba? Kung meron, tayo po tayo lahat. Ang Diyos ay intensyon niya na tanggalin yung puot sa puso natin, tanggalin yung galit, tanggalin yung pride, tanggalin yung lahat ng masasamang bagay
sa buhay natin. Any of those things na gustong tanggalin sa atin ng Diyos, huwag nating hihilahin pabalik. Oo, mahirap. Totoo yun, mahirap. Kasing hirap nung kapag itinutuwid tayo. Pero tandaan natin, iniligtas tayo ng Panginoon for that very purpose. Ang nakikita niya sa atin, isang araw, tayo ay masunurin sa kanyang kalooban. Kung dati ang buhay natin tayo ay nabubuhay sa puno ng galit at puot, gustong sabihin ng Diyos ngayong umaga, anak, akin na yung puot. Palitan natin ng pagpapatawad. Anak, tanggalin mo na yung masasamang karanasan mo. Magpatawad ka na doon sa mga taong nakagawa ng masama sa'yo. Yun ang tanging paraan para makalaya tayo doon sa puot at galit na meron tayo sa puso natin. Kung puno tayo ng pride, gusto ng Diyos tanggalin yung pride natin. Ibigay natin sa Diyos. Huwag nating hayaan tayo yung humadlang sa napakagandang plano ng Diyos sa ating buhay. Alalahanin natin na alam ng Diyos ang makabubuti para sa atin. Pwede ba nating itaas ang ating mga kamay? At sabihin natin, Panginoon, salamat po sa iyong pagliligtas sa akin. At ngayong umaga, salamat po sapagkat ikaw ay may sinimulang mabuting gawain sa aking buhay. At natutunan ko rin na hindi ka titigil hanggat hindi mo ako natatapos baguhin. Lord, tulungan mo po ako na yung mga bagay na kinukuha mo ay huwag ako makipag-tug of war sa iyo. Bigyan mo ako ng lakas upang i-let go ang lahat ng mga bagay na nais mong kunin sa akin. Ito man ay kasamaan ng ugali. Ito man ay bisyo. Ito man ay isang maling relasyon. Lord, I leave it all to your hands. Nagtitiwala ako na mas magiging maayos ang buhay ko kung ako'y susunod sa iyong kalooban. Sa iyo po ang papuri at ang natatanging pasasalamat sa butihing pangalan ni Jesus. Amen and amen. Thank you, Lord. Kaya ngayon pong umaga, mga kapatid, hindi po tayo papayag na uuwi tayo, na hindi po natin naaawitan, napapupurihan at nasasamba ang ating Diyos. Amen? Ang ating walang katulad na Diyos. Sa kanyang pag-ibig, siya'y walang katulad. Sa kanyang kahabagan, siya'y walang katulad. Sa kanyang kabutihan, siya'y walang katulad. Sa kanyang katapatan, siya ay walang katulad. Sabay-sabay po nating sasabihin sa Panginoon. Hallelujah. Awitin ko man lahat ng awit sa mundo, di kayang ilarawan ang kadakilaan mo. Kulang ang lahat ng tula, kulang maging mga salita upang ihayag ang kabutihan mo. Awitin ko man lahat ng awit sa mundo, di kayang ilarawan na kadakilaan mo. Kulang ang lahat ng tula, kulang maging mga salita upang ihayag ang kabutihan mo. Sabay-sabay po nating sabihin sa Panginoon, wala kang katulad, wala nang higit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa haba
to the Lord. Awitin ko man lahat ng awit sa mundo, di kayang nilarawan ng kadakilaan mo. Kulang ang lahat ng kulang ang mga salita, Mga upang ihayag ang kabutihan mo. Wala kang katulad naming Diyos, wala kang katulad, wala nang hihigit sa'yo, wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman, sa habang panahon, wala kang katulad. Wala kang katulad namin Diyos, wala kang katulad, wala nang hihigit sa'yo, wala kang katulad, yes, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman, sa habang panahon, wala kang katulad. Tayo po ay tatako sa ating pagkakaloob sa ating Panginoon. Kung sinasabi po natin ngayong umaga na ang Diyos ay walang katulad sa ating buhay, sabay po tayo sa awit. Wala kang katulad, come on! Wala nang hihigit sa'yo, wala kang katulad, wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman, sa habang panahon, wala kang katulad. Sabihin po natin sa Panginoon, wala kang katulad, wala nang hihigit sa'yo, wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman, sa habang panahon, sa habang panahon, sa habang panahon, wala kang katulad. Ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad, ika'y nag-iisa, ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, tingin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo na ikaw ang tunay na Diyos, ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad, ika'y nag-iisa, ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo
wala nang hihigit, wala kang katulad. Ang aming isisigaw. Yes, Lord, ikaw ang Diyos, noon pa man, maging ngayon at kailanman, sa habang panahon, sa habang panahon, sa habang panahon. Sabihin po natin sa Panginoon, wala ka. Yes! Salamat, Panginoon! Wala kang katulad sa aming buhay, Panginoon! Ang iyong kabutihan, katapatan, pag-ibig at kahabagan, Panginoon! Maraming maraming salamat, Panginoon! Thank you, Lord! Thank you, Jesus! Oh, praise the Lord! Sa lahat na nilikha, tayo ang nilikha ng kalarawan ng kanyang kabutihan, ng kanyang katuwiran. Kaya napakahalaga na siya maging sukatan ng ating kabutihan sa araw-araw nating buhay. Bahagi ng ating pagsamba ay makikisalo sa banal na hapunan. Ito ang sabi ni Apostol Pablo. Ito ang aral na tinanggap ko sa Panginoon at binibigay ko naman sa inyo. Ang Panginoong Hesus matapos maghapunan, hindi ng niyan at tinapay at sinabi, ito ang aking katawang inihandog ko sa inyo. Gawin ito bilang pag-aalala sa akin. Sabay-sabay po natin kainin. Gayon din naman, matapos maghapunan ay hinawakan niya ang saro at sinabi, ito ang saro ng bagong tipan na pinagtitibay ng aking dugo. Sa tuwing iinumin niyo ito, gawin niyo ito bilang pag-aalala sa akin. Sabay-sabay po natin kayo. Salamat po, Panginoon, sa pribileyo yung pinagkaloob mo sa amin na kami ay makasalo mo sa iyong banal na punan. Amen. Ayan. Pwede po bang maupo muna ang lahat? Upo muna tayo. Ngayon po ay June 21 at pinagdiriwang po natin ang Father's Day. Nasaan po mga tatay dito? Taas nga po ang kamay ng lahat ng mga tatay. Nahihiya siya. Taas lahat ng kamay ng mga tatay. Ayan. Sige po, hands down. Kinikilala po ng church ang inyong mga pagsisikap, ang inyong mga pagtsatsaga, ang inyong mga pagtitiis, at pag-abot sa inyong pamilya, pagdadala ng inyong pamilya. Kaya po ang church ay naghanda po ng munting regalo para po sa lahat ng mga tatay na naririto ngayong umaga. Pwede po bang imbitahan lahat ng tatay dito po sa harapan? Punta po lahat ng tatay dito sa unahan. Lahat po ng tatay. Lahat ng tatay dito po sa unahan. Ayan. Sige po. Hilera po tayo dito. Pwede din po dito sa bandang taas. Ayan. Pwede rin po dito sa harapan, sa taas.
sige po, lahat ng tatay, punta po tayo dito sa bandang gitna. Pwede rin po dun sa baba, kung hindi tayo magkakasya, para kita lahat sa picture. Ayan. Nandito na po ba lahat ng tatay? Ayan. Sige, pwede pa po dun sa bandang gitna. Move po kayo dun sa gitna. Salamat sa Diyos sa buhay ng mga tatay na naririto ngayong umaga. Ayan. Nasaan na yung ating mga It Girls? Pakidala na po yung ating munting regalo sa ating mga tatay na naririto ngayon. Ayan, sige, aabutan po kayo itong ating mga youth. Yan po'y pag-honor sa inyong lahat na mga tatay na naririto. Nasaan ang tatay ng church? Nandito ba? Dapat nandito yung tatay ng church. Pastor Kuya Ryan, Kuya Casey, walang maiiwan sa likod na tatay. Araw ninyo ito, kinikilala ng church kayo ngayong umaga. Kuya Pastor R.A., ayan. Meron na po ba lahat? So ngayon po ay, wait lang po. Magpipicture po muna, o isang picture muna. Lahat meron na. Magpipicture po muna tayo mga tatay. Tapos, ipagpe-pray po kayo ng church sa pangunguna po ni Pastora Edith. O yan, isang picture muna. 1, 2, 3. Doon po kay Kuya Casey ang tingin. Ayan, 1, 2, 3. Okay, so ngayon po, pwede po ba tayong lahat ay tumayo at atin pong i-extend ang ating mga kamay sa mga tatay? Papangunahan po tayo sa panalangin ni Pastora Edith. Amen. Purihin ang Diyos. Doon po natin ang ating mga kamay sa ating mga tatay bilang pag sila yung pagpapalay tanggapin nila. Dakilang Diyos, aming Ama, napakabuti mo, Panginoon. Ikaw ang aming Ama na punong-puno ng pag-ibig, kabutihan at pag-asa sa bawat isa, Panginoon. Narito ang mga tatay, O Diyos, ang Ama ng tahanan. Kinikilala namin ang kanilang mga sakripisyo, ang kanilang mga pagpapagal upang matugunan ang pangangailangan ng kanilang pamilya. Hindi sila perfect, Panginoon. Ngunit ang lakas mo, ang kabutihan mo at ang pag-ibig mo ang mailalagay sa kanilang kalooban upang sila ay maging liwanag sa kanilang pamilya, upang maging huwaran silang Ama, Panginoon. Kaya sa oras na ito, tinataas namin sila, O Diyos. Patuloy mo silang palakasin at ang salita mo ang siyang maging gabay nila upang kung dumarating, Panginoon, ang kanilang kahinaan, ito ang magiging kadluan nila upang mapagtagumpayan nila ang kanilang mga problema, kanilang mga struggle, Panginoon. Patuloy mo silang pagpalain, O Diyos, at ang kanilang kalusugan, Panginoon, patuloy mong ibigay sa kanila at upang sila, O Diyos, ay makapaghanap buhay, matugunan ang pangangailangan ng kanilang pamilya. Salamat po, Ama, sa kanilang buhay. Patuloy na maging huwaran sila at halimbawa ng iyong mga salita. Ang buhay ni Kristo, ang liwanag ni Kristo ang taglayin nila, Panginoon. At sa paglakad nila sa mundong ito, Panginoon, hindi lang sa kanilang pamilya, kundi sa mga kakakilala, kaibigan, ay maging ehemplo sila, Panginoon. Tagahatid ng iyong mabuting balita. Salamat po, Ama, purihin ka sa buhay nila, O Diyos. Maraming salamat, patuloy ang pagpapala ay dumaloy sa kanila, Panginoon. Salamat, salamat, o aming dalangin sa mga pangyariang pangalan ni Jesus. Amen. Sige po, upo po muna ang lahat. Sino? Tayo po mulit tumayo at awitan po natin ang Diyos sa buhay. Hallelujah! Come on, church! Come on!
feet. 'Cause you're the only one I need. I'd serve you when you were always there. In trouble time, it's you I see. I put you first, that's all I need. And all I am unto you. Come on, church! One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. You were always, always there, every hour and everywhere. Your grace abounds so deeply within me. You will never ever change. Yesterday, today, the same. Forever till forever means no end. Here we go! One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. You are the way, the truth, and the life. We live by faith, not by sight. For you, we're living on for you. You are the way, the truth, and the life. We live by faith and not by sight. For you, we're living on for you. Come on, DCF, sing it! You're the way! You are the way, the truth, and the life. We live by faith and not by sight. For you, we're living on for you. You are the way, the truth, and the life. We live by faith and not by sight. For you, we're living on for you. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. You're the only one, you're the only one, you're the only one that I could live for. You're the only one, you're the only one, you're the only one that I could live for. Yes, come on. Let's praise the Lord. Let's praise the Lord. Yes, purihin ang Panginoon. Sige, bago tayo manalangin, manatili tayo nakatayo. Nasaan yung mga youth in Christ? More! So, next June 27, 4 p.m. para po sa ating mga youth in Christ, invited po kayo. Ngayong darating na Saturday, meron po tayong youth service. Yes! Okay, ito naman. Ito naman po yung ating mga young married couples in Christ. Pwede bang tumaas ang kamay? Yung mga young married hanggang 42 years old. Ayan, invited din po kayo next Sunday, June 28, 6 p.m. At yung mga engaged na po, pwede po kayo magpunta. Ang ganda po ng ating pag-uusapan, the ingredients of a covenant. At ito na po, mamaya na para sa ating singles in Christ. Yung mga single dyan, yung mga single hanggang age 42, mamaya po, kita-kita po tayo. Alas 6 ng gabi po dito sa church. Yan, kita-kita po tayo. Palakpakan po natin ang Panginoon. Let's praise the Lord. Thank you so much. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Tayo po ay manalangin. Salamat, O Diyos. Thank you, Father. Napakabuti mo, O Diyos. Grabe yung pag-ibig mo sa amin, Panginoon. Dahil binigyan mo kami ng panibagong puso. Yung aming puso ay yung binabago.
Salamat sa iyong salita. Nauna kang magmahal sa amin, O Diyos. Salamat, Lord, sa pagbabago ng isip na ibinigay mo sa amin. Salamat sa iyong salita, sa unti-unting pagbabago na ibinibigay mo sa bawat isa, sa transformation na ibinibigay mo sa every reminder. Kaya Lord, salamat dahil iniligtas mo kami para sa paggawa ng mabuti. Lord, now we are saved. We can do good works na po, Panginoon. And Lord, salamat sa pagtuturo ng katotohanan. Lord, salamat sa pagsaway sa aming mga kamalian. Lord, salamat sa pagtutuwid sa mga likong gawain. Kaya Lord, gagawin po namin kung ano yung tinuturo mo sa amin. Now, we are saved to do good works to glorify you, O God. Kaya Lord, maraming salamat. And for these tithes and offerings na nandito, Panginoon, just continue to bless the people na naging kabahagi po nito, Panginoon. Kaya Lord, maraming salamat. TCFC, I invite you to raise your hands to God, and the Lord will bless you and keep you. The Lord make His face shine on you and be gracious to you. The Lord turn His face toward you and give you peace. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Palakpakan natin ang Panginoon.